Hello JVFs and welcome back to my channel! Kamusta kayong lahat? I hope na nasa mabuti kayong kalagayan. And if you're going to ask about me naman, well thank God, I'm also doing very good. Ayan, medyo busy nga lang ako lately kung kaya hindi ako nakakapag-upload masyado ng vlog or any videos about Julie. Pero sabi nga, better late than never. So for today's vlog, ay ibabahagi ko sa inyo ang isa na naman sa mga articles na lumabas sa Movie Flash magazine sometime in March of 1984, kung saan ang first quarter ng 1984 ay talagang namamayagpag ang career sa showbiz ng nag-iisang teen sensation na si Julie Vega. And lately ko lang naisip na aside from the movies that she was making, ay abalang-abala rin pala si Julie sa TV. Andyan of course ang kanyang top-rated show na Annalisa. And then, meron pa siyang dalawang variety show, namely ang PST or People Stay Tuned. And andyan din ang Sapak Talaga na kung tutuusin na talagang ang 1983 and 1984 ang biggest year ni Julie sa showbiz. I mean, nitong dalaga na siya. Kung kaya naman, tama na ang chika. At huwag na nating patagalin pa. Kwentuhan tayo tungkol kay Julie. Lately, kapansin-pansin ang kakaibang kagandahan ni Julie Vega. Hindi tulad noon, marati na ngayong nag-aayos si Julie at ang pinakaimportante, nawala na yung excess pounds niya na obvious sa where love has gone. Wala na yung masyadong baby fats niya na madalas ikantsaw sa kanya at ang kanya mga mata kapansin-pansin ang extra glow. Bakit kaya? Madalas itanong ng marami. Kami rin mismo, nakapansin yan. Kilala na namin si Julie noon at masasabi naming malaki na nga ang pinagbago niya, hindi lang physically, kundi pati ugali. Wala na yung kasupladahan niya. Hindi tulad noon na madalas siyang napagbibintangang suplada. Very friendly na siya ngayon. Isa sa mga ibinibigay na dahilan ng mga kaklose niya ay baka raw in love na rin si Julie. Alam niyo naman ang pag-ibig nakakagawa ng milagro. Kahit na yung mukhang imposible, natutupad kapag pag-ibig na ang pumasok. Kung tutuusin, nitong magdalaga na siya, wala pang lalaking na-link sa kanya. Oo nga at madalas sabihing sila ni Albert Martinez noon, pero walang nakapagpatunay. Siguro, kaya nila sinasabing kami ni Julie ay dahil parati kaming magkasama sa Annalisa. Madalas sabihin ni Albert noon. Kahit na hanggang ngayon, nananatiling usap-usapan lang ang supposed to be love affair ni na Julie at Albert. Darling is still too young to fall in love. She's only 14. Sabi noon ni Mr. Julio Postigo, ang daddy ni Julie. Mahirap yung maagang ma-in-love. Hindi lamang career kundi pati concentration sa pag-aaral na di-disturb. Paliwanag pa ni Mr. Postigo. Habang sinasabi ni Mr. Postigo ito, nakangiti lamang si Julie. Tama si Daddy. Ako rin mismo, I feel na I'm still too young to have a boyfriend. At isa pa, siguro naman, hindi ako mawawala ng lalaking iibigin sa dinami-dami nila dyan. Imposibleng pag nag-decide na ako magka-boyfriend, eh wala na silang lahat. Patawa-tawa pang sabi ni Julie. At yung sa kanila ni Albert? Naku naman, parang hindi na kayo nasanay sa showbiz. Alam niyo naman ang chismis. Makita ka lang na may kasamang iba, sasabihin nilang boyfriend mo na. With Albert's case, it's just because magkasama kami sa Annalisa. Siyempre, madalas kaming magkasama, paliwanag ni Julie. Unlike the other young stars, hindi pa nga nasusubukan ni Julie ang magka-boyfriend. As far as we all know, marami tuloy ang nagsasabing she's missing a lot. Yung excitement na merong boyfriend, yung mga dates kahit na may chaperon, yung thrill ng binibisita ng opposite sex, at higit sa lahat, wala yung feeling na merong in love sa kanya at love naman niya. Not really, sabi naman ni Julie, dahil kung wala akong boyfriend, wala akong problema. No, hindi ko sinasabing pagkakaroon ng boyfriend ay problema. It's just that sa relation, hindi mo rin maiiwasang magkaroon ng hassle, sabi ni Julie. Is it because natatakot siyang mabigo? Hindi rin. Hindi sa natatakot ako or naduduwag. It's just that naniniguro ako. Ayokong makita ang sarili kong bigo. Ayokong maramdaman ang sakit. Kaya ang gusto ko siguro, may pagkasigurista kasi ako. Marami pa naman akong pinagkakaabalahan kung minsan nga hindi ko na nabibigyan ng oras ang sarili ko at ng tamang panahon dahil punong-puno ang schedule ko.
May klase akong inaatupag sa umaga, meron pa akong shooting at meron pa akong taping twice a week. So papaano pa ako magkakaroon ng panahon para sa aking boyfriend? Tanong ni Julie. Sa ngayon, bising-busy nga si Julie dahil malapit nang matapos ang kanyang Daddy's Little Darlings. Kakasimula lang niya sa pang Mother's Day ng Regal, ang Dear Mama. Comedy ang aking pelikula with Dolphy. Samantalang all-out drama naman ang Dear Mama. And makakasama ko ulit rito sila Snooki, Ray Abellana, Janice de Belen, Manilyn Reyes at JP de Guzman. Si Tita Alice Alonso ang aming nanay sa pelikulang ito, pagkikwento ni Julie. Mas mahirap ang magpatawa kaysa sa magpaiyak. Kinakailangan mo ng tamang timing para makapagpatawa ka ng mga tao. Sabi ni Julie, kaya nga hangang-hanga ako kay Tito Dolphy. Ang galing-galing niya talaga sa comedy. Maraming pinahanga si Julie sa kanyang performance sa kapapalabas lang niyang pelikula, ang Where Love Has Gone. Very natural ang kanyang portrayal ng papel ng isang very young na na-in love. Among her best lines were, Imagine, calling me taba, Imagine, calling me taba. and Icks, lollipops. Lollipop. Kung nagustuhan nila ang Where Love Has Gone, mas magugustuhan din nila ang Dear Mama. Panigurado ni Julie, mas realistic ang mga eksena. Yun bang mga eksenang makikita mo sa araw-araw na pamumuhay, tulad ng pagkamatay or pagkawala ng mga magulang. Habang kinakausap namin siya, hindi namin mapigilang pansinin ang kanyang kakaibang ayos. Biniro tuloy namin siya na baka nga in love na rin sa wakas. No, it's not because of somebody kung kaya nagpapapayat ako. Ako mismo, napapansin kung hindi ko pipigilan, baka lalong lumaki ako. Problema lang, kaya as early as possible, nagda-diet na ako. Hindi na ako kumakain ng mga fatty foods and sweets. Talagang mahirap, kaya lang, kinakailangan. Kung gusto mong ma-achieve ang isang bagay, kailangan you have to work for it. Kung minsan naiisip din naming maswerte rin si Julie kahit na wala siyang boyfriend. Hindi niya nararanasan na masaktan. Hindi niya nararanasan ng umiyak kapag nagkakahiwalay na sila ng kanyang boyfriend. Pero napag-isip-isip din naming okay rin yung may boyfriend. Part of having a boyfriend naman ang pag-iyak at paghihiwalay. And part of growing up din naman siguro ang maranasan yung mga ganyang bagay. Mas lalong magiging matatag ang isang tao kapag naranasan na niya ang halos lahat ng mga bagay sa mundo. Mabuti na nga lang at may sakit si Julie noong episode sa See True, kung saan guests sina Snooki, Albert at Janice. Isa sana siya sa mga guest pero hindi na nakarating dahil meron siyang konting karamdaman. Kung nakarating siya, tiyak na ma-out of place siya dahil ang naging topic of the night ay love. Having no boyfriend yet, marami ang nagsasabing she is not yet in the position to talk about it. Wala pa akong boyfriend, sabi ni Julie. Ching! Kaya, at dyan nagtatapos ang panayam ni Mr. Devi Jimenia kay Julie for Movie Flash magazine, dated April 12, 1984. And there you have it, JVFs. I do hope na nag-enjoy kayo at meron naman kayong napanood na special throwback vlog ng ating idol na si Julie Vega. And if you are new to my channel at kung kayo ay napadaan lang, please don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell for my latest videos para lagi kayong updated. So JVFs, until my next vlog. This has been Dennis Lester or Denison C. Kwentuhan tayo tungkol kay Julie. Take care and God bless everyone. Bye!